Kailangan nyo pong i-convert ito mga katigma, yung electric drill natin kasi 220 ito, kailangan nyo pong i-convert sa 110 volts. Po kayong mag-alala, kung wala ho kayong transformer na ganyan, baka isipin nyo, ay ang mahal, wag ho. Kasi ho, kung maalala ninyo, may ginawa ho tayong video dyan, naisip-isip natin ngayon na napakalaking bagay din ho pala yung ginawa nating video na yun, yung pag-convert nitong 220 volts na hindi na kailangan ng transformer. Nag-DIY rin ho tayo doon. Search nyo na lang ho dyan o di kaya hanapin nyo dyan sa mga video natin kasi hindi pa ho tayo marunong maglagay ng link. Magagamit nyo po yung kalaman na mapupulot nyo doon sa paggawa nito mga katigma. Hindi nyo na po problemahin yung transformer natin kasi pwede namang mag-DIY tayo. So hanapin nyo na lang po doon sa video natin. Napakalaking tulong po yun para sa paggawa nito. Yeah. Came in 17. Damn. So ayan po mga katigma, isang mapagpalang araw po nyo sa inyo. Welcome po sa aming site. Ayan. So ngayong araw po, gagawa naman tayo ng isang maiksing video na kung saan ihangad natin na makakapulot kayo ng kaalaman. Mga katigma, magdi-DIY na naman po tayo ngayon. First time po namin gawin din ito. So naisipan din namin i-share sa inyo. Ako tayo nitong paanong dalawang leo natin doon na bantay doon sa may hagda natin. Doon po sa may hagda natin. So gusto kasi ni architect lagyan ng payong base niya. Baka magtaka kayo kung bakit gagawa pa tayo nito. May nabibili po naman kasi nito sa na. So ito po kasi mga kadigma, kaya lang naman ginawa natin to para rin maibahagi natin sa inyo. Ikaklaro lang po natin, ginawa po natin ito, itong video na ito, para po dun sa mga baguhan at hindi po para dun sa mga sanay na, sa mga master po natin dyan. Pasintabi po muna tayo, naway maunawaan nyo po kung bakit ginagawa natin to. So para po ito sa mga katigma natin na bago, ilang gawin ito pero hindi nila alam kung paano kasi kailangan nila nung machine na para dito, yung hulmahan niya. So ito po, improvise lang po natin, gagamitan po natin ngayon ng electric drill natin. So samahan niyo po kami mga kadigma, ipapakita po sa atin ng very supportive natin na kumpare, ng karpintero natin. Isi-share po namin sa inyo kung paano gagawin ito. Kung tayo pumunta dun sa fabrication area ni Paringgit, magpapasalamat po muna tayo dun sa mga silent viewers natin, at sa mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Isang malaking karangalan po na patuloy niyo po ako sinusuportahan at kahit pa paano po unti-unti po sila dumadami mga kadigma. So naway maabot po natin yung goal natin. Sana po imbitahan nyo rin po yung mga kaibigan ninyo at mga kakilala ninyo na bisitahin po yung ating munting YouTube channel para naman po magsama-sama po tayo dito at mag-share ng ating mga kaalaman isa't isa. So, ito mga katigma, nakita niyo po kung paano gawin tong DIY natin na paa nung dalawang bantay natin na diyon dun sa may hagda natin. Doon po, ayun, naghahalikan na sila dalawa. Nakita niyo po kanina, yung ginamit po ni Paringgit dito, habang umiikot siya, itong pait po, dalawang klase po ito ng pait. Ayan. Ito po yung ginamit niya lang na pait dito kasi mas maganda daw sana kapag yung pait na tinatawag nilang lukob sa Bisaya.
Iwan ko lang kung anong tawag doon sa Tagalog noon. So kung mapapansin niyo po mga kadigma, electric drill lang po yung ginamit natin mga kadigma. Kasi yung ginagamit sa mga ganito, machine talaga na sinabi natin kanina, bakit hindi na lang bumili. Gawa nga may nabibili naman ganyang design sa mga Wilcon o di kaya sa mga Home Depot. Kagaya ng sinabi natin, ginawa natin yan para sa mga kadigma natin na mga karpintero na gustong gumawa ng ganon design, ngunit hindi nila alam kung paano yung paggawa. So pasintabi ulit tayo dun sa mga sanay na gumagawa ng ganyang design. Hindi po para sa inyo itong video na to. So naway maintindihan nyo po kung bakit ginawa natin to. So first time din po namin gawin ito, kaya pagpasensyahan na po kung hindi po masyadong maayos yung pagkakasit ng improvise natin na DIY na to. Basta ang importante ma-share natin sa inyo kung paano ang paggawa nito. So ayan, kung mapapansin niyo, kailangan lang ho itong mga kadigma, kailangan tayong may talim nito na may thread siya para ho ito yung maghalak dito sa loob natin, dito sa barina natin. Ayan. So kung wala ho kayong ganitong talim mga kadigma, pwede naman ho kayong mag-DIY nung para dyan, para at least kahit papano makagawa kayo. So usually kasi yung nakikita ninyo sa siguro kung sa mga karpintero natin dyan na nagsisearch din sa mga YouTube, malalaki po yung ginagawa nila mga kadigma. So meron naman tayo ditong sample. Ayan, malaki ho to. Ang kailangan ng dito sa mga ganito kalaki mga kadigma, kailangan yung may stopper dito, kagaya ng ginawa ni Paring Jeep dito. Meron din siyang stopper dito, kaso nga lang ho, hindi maayos yung pagkakasit natin kasi madali lang naman to, tsaka konti lang naman ang gagawin natin. So ito po sa malalaki, kailangan po natin ganito. Search nyo na lang po dun sa mga veterano rin nating YouTube creator na gumagawa rin ng ganito. Doon nyo po malalaman kung paano yung paggawa talaga nitong malalaki. Yun nga lang, kailangan nyo talaga ng malalaking equipment. Dito po kasi sa atin, pang pipitsugin lang tayo, kaya ganito lang yung gagawin natin. Ito lang po kasi yung kaya ng budget natin na ma-share sa inyo. Hindi po natin kaya yung equipment nila, so wala pa tayong budget para doon. So mga kadigma, pag mga ganitong kalaki, kailangan nyo lang ganitong stopper. Ayun, kung makikita ninyo, meron din si Paring Jeep na ginawa rito. So mas maganda ho, di-adjust ho ito para yun po yung maglalak dito sa malalaking ganito. Pag ginawa ninyo, yun po yung maglalak dito habang nag-iikot siya. So nakalimutan po pala natin sabihin mga kadigma, baka sabihin nyo, sinurkat natin yung video, ganito po yun yung itsura nung kahoy natin nung una. So kwadrado lang po siya mga kadigma yung gamitin natin na kahoy. So chinampiran na agad ni Paring Jeep dito para medyo bumilog na agad siya. Huwag ko kayong maglagay ng kahoy na nakakanto. So mas maganda po na nakabilog na siya para pag nag-ikot po ito, pabilog na rin yung daan ng pait natin. So ayan mga kadigma, naunawaan nyo po. So ganito po yung kalaki mga kadigma. So kailangan nyo lang gumawa ng kahoy na ganyan. Ayan, kwadrado siya. Tapos champirin nyo na lang yung kanto niya dito. So kailangan nyo pong i-convert ito mga kadigma, yung electric drill natin, kasi 220 ito, kailangan nyo pong i-convert sa 110 volts. Ayan. So wag po kayong mag-alala kung wala ho kayong transformer na ganyan, baka isipin nyo, ay ang mahal. Wag ho. Kasi ho, kung maalala ninyo, may ginawa ko tayong video dyan tungkol dyan. Naisip-isip natin ngayon na napakalaking bagay din ho pala yung ginawa natin yung video na yun, yung pag-convert nitong to 20 volts na hindi na kailangan ng transformer. Nag-DIY rin ho tayo doon. Search nyo na lang ho dyan, o di kaya hanapin nyo dyan sa mga video natin kasi hindi pa ho tayo marunong maglagay ng link. Magagamit nyo po yung kalaman na mapupulot nyo doon sa paggawa nito mga kadigma. Nyo po problemahin yung transformer natin kasi pwede namang mag-DIY tayo. So hanapin nyo na lang po dun sa video natin. Napakalaking tulong po yun para sa paggawa nito. So ayan mga kadigma, kung makikita ninyo, pabilog po siya. Siguro sasabihin na bakit hindi na lang gamitin yung ganito na talim. Ayan, tsaka yung trimmer, hindi kaya yung router.
Hindi po yan pwede ka mga kadigma na gamitin ito kasi ito para lamang po ito sa mga diretsuhan na pang group. Ito po kasi yung ginagawa natin, kaklaro natin, pabilog po siya, so hindi po siya pwede dyan. So naway naunawaan niyo po mga kadigma kung bakit yan ang ginamit natin. So yung posisyon po ng pait natin, pag ganyan ho, wag pong ganyan kasi lumalaban po siya. Ayan, so ganyan po siya. Tapos kung kikita nyo kanina, yung mga bilog po niya, ginamitan niya po itong liha habang maandar yan. Ginaganyan niya ho ng liha yan. Ayan, para kuminis daw po yung daan niya. So mas maganda daw sana kung yung sinasabi natin sa Bisaya na lukob yung gagamitin natin. Kasi maganda po yung hagod nito, yung pabilog niya. Ayan. May napulot po kayong panibagong kalaman sa video na ginawa natin ngayon. At naway kung nagustuhan nyo po yung video na ginawa natin ngayon, naway suportahan nyo rin po yung ating munting YouTube channel para po paano pa po tayong may share sa inyo na kaalaman. So bago po tayo maghiwalay, magpapasalamat po muna tayo sa ating mga silent viewers, sa mga subscribers natin na walang sawang sumusuporta sa mga video na ina-upload natin. Kahit papano po nagkakaroon po tayo ng loyal na subscribers. Malapit na ho tayong mag 250. So nung nakarang araw po nasa 200 pa lang ho tayo. Kahit papano po lumalaki po tayo. So nung una po tayong gumagawa nito, may problema ho tayo dun sa mga kung paano tayo magkaroon ng subscribers. Napakahirap po. Napakahirap pong kumuha ng subscribers na kahit 50 ho nung una, hirap na hirap tayo. So nagpapasalamat ho tayo ngayon kahit papano may mga subscribers tayo na napapadalaw sa ating munting YouTube channel. So isang malaking karangalan po para sa akin yon. So naway may napulot po kayong kalaman at tatapusin na po natin itong video natin. So maraming salamat po ulit sa ating kumpare na walang sawang sumusuporta, parati pong actor sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat. So yan lang po muna mga kadigma. Maraming salamat po ulit at mabuhay po kayo. God bless you po sa inyong lahat.